Hi everyone, we're going to present our assigned topic, which is the chapter 6 lesson 5, the element of a story. So first of all, what is story? A story is a sequence of events, either real or imagined, that are connected and told in a meaningful way to convey a message, entertain, or inform. Stories are fundamental to human communication. So, ang story daw ay isang pagkakasunod-sunod ng pangyayari, tunay man o katang-isip lang, na nagkakaugnay at sinasalaysay sa isang makabuluhang paraan upang maghatid ng mensahe, maglibang sa mga mambabasa o manonood, at magbigay ng kaalaman. Din ang story din ay fundamental sa komunikasyon. So, bakit fundamental? Pag sinabi fundamental, ibig sabihin nito ay mahalaga o kinakailangan. Kasi para sa akin, merong mga istorya na nagbibigay inspirasyon at nagtuturo ng aral sa ating buhay. Kaya ang story, kwento ay mahalaga rin sa komunikasyon. Sa madaling salita, ang istorya ay isang mabisang kasangkapan sa komunikasyon dahil ito ay nakakakuha ng atensyon, nagpapaganda ng pag-unawa, nagpapakilos ng damdamin, nagpapadali ng koneksyon, at nagbibigay inspirasyon at pagbabago. So, what are those elements of a story? The first element is the character. Character in a story is a person. In some stories, an animal who takes part in action of the story or other literary work. So, sa madaling sabi, ito yung mga tao na nag-uusap-usap sa kwento. Kung ang kwento ay tungkol sa hayop, edi mga hayop din yung posibleng karakter doon sa kwento. Then, may mga dialogue yan sila, may mga ginagampanan. So, anyone, sa character is anyone na may dialogue o may ginagampanan sa istorya. So we have two types of character. The first type is the protagonist. So protagonist, it is considered as the main character and is the most important character. So protagonist yung tawag natin sa mga bida na karakter sa kwento na kadalasan sila yung inaapi, inakawawa muna, pero sa bandang huli bigla na lang magbabago ang kanilang kapalaran. Sila yung magiging masaya kaya sila ang pinupukusan sa istorya at sila rin ang kinokontra ng mga protagonist. Speaking of antagonist, siya ang banduasan types of character. So antagonist is the character that challenges the main character. So it has no concern for the well-being of the main character. Antagonist naman ang nyaran sa kontrabida. Sila yung gumagawa ng paraan para ma-challenge o mahirapan ang protagonist. The setting is the place or the time when the story happens. So ito yung lugar, panahon kung saan o kailan nangyari ang kwento. It can be based in real life or based in the author's imagination. So, yun yung pinangyarihan at doon sa panahon na yun nangyari ang isang kwento. That's what we call setting. Plot is the series of events and characters' actions that lead to the highest point of interest in a story. So, sa Tagalog, ito mismo yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. It has 5 parts. Yung plot, yun yung mismong takbo ng istorya. Yung 5 parte nito ay exposition, rising action, climax, falling action, and lastly is resolution. 5 parts of plot. So the first part is exposition. It is the beginning of a story. This is the part where the author introduces the characters, identifies where the story is happening, and establishes the main conflict. Ito yung parte na pinapakilala ng author yung mga tauhan, kung ano ba ang trabaho nila, saan ba mangyayari yung kwento, at ano ba ang magiging problema sa istorya. Ito yung unang eksena, yung parang nakikita muna natin yung sino ang mga bida, tapos kung ano ba yung ugali niya at yung ginagawa niya sa buhay.
So, yan yung exposition. Next part is rising action. So, this is when and where the conflict begins. So, dito medyo mag-uumpisa na yung problema sa istorya. Di pa gaano exciting, pero makikita na natin yung tunggalian ng mga protagonist at antagonist. The third part is the climax. This is the part in the story when important decisions are made or important things are discovered. So, dito sa parte na ito ay dito na magkakabulgaran ng mga sikreto ang mga tauhan sa istorya, or yung ibang tauhan ay gumawa na ng mahalagang desisyon. At ito rin yung pinaka-interesting na parte ng istorya. Yung tipong kahit na mabababa nyo kaya ayaw mo munang makaligtaan ang istorya kasi gusto mo munang panoorin o basahin ang mga eksena. So that is the climax. Fourth element is falling action. This point occurs after the climax. It is the part where the story problems begin to resolve. Yung mga problema sa istorya ay nagsisimula ng maresolba. Ito yung parte ng istorya na unti-unti nang nasusolusyonan ng mga conflict o awayan na naganap sa istorya. Resolution. It is the part where the problem or conflict is completely resolved. So dito is talagang wakas na. Wala nang ibang problema, sa madaling sabi, ending na talaga. The last part is the conflict. Sa madaling sabi, it is the problem. So bakit ba kailangan natin ng conflict? So nakabasa ka na ba ng istorya or nakapanood ng istorya na walang problema? So dapat sa lahat ng istorya dapat may conflict, kasi pag yung istorya ay flat lang, I mean for happy lang, it will be boring, di ba? Kung puro lang saya ang bida, boring yun. Bibitawan yun ng nanonood or kaya naman ng mambabasa. So kailangan may problema sa istorya. Theme. Ang theme ay ang pangunahing idea, mensahe o nakatagong kahulugan ng isang likhaing sining tulad ng kwento, libro o pelikula. Ito ang malaking ideya o universal na katotohanan tungkol sa buhay, lipunan o ugali ng tao na gustong ipakita ng may akda. Ang kahulugan ng theme ay ang tiyak na aral o mensaheng pinapahiwatig ng isang akda tungkol sa isang partikular na paksa. Meaning of tone is to provide emotional context and depth to a message to ensure that the audience understand the intended meaning correctly. Same words but different tone, different meaning. Example, that's great. When said in happy tone, it means it's genuine. When said in a sarcastic tone, it means the opposite. Tone is important because it affects how the reader or listener understands and feels about the message. Tone. Ang tone ay ang saloobin o attitude ng author o speaker tungkol sa paksa, audience o mga tauhan. Ito ang paraan ng pagpapahayag na ipinapakita sa pamamagitan ng pagpili ng salita, diction, strukturang pangungusap, syntax, bantas at iba pang literary device katulad ng tono ng boses at body language ng tao sa pagsasalita. Ang kahulugan at kahalagahan ng tone. Ang kahulugan ng tone ay magbigay ng emosyonal na konteksto at lalim sa isang mensahe para masiguro na naiintindihan ng audience ang ibig parating ng tama. Parehong salita pero ibang tono, ibang kahulugan. Halimbawa, that's great. Kapag masaya ang tono, ibig sabihin ay totoo. Kapag sarkastiko ang tono, kabaligtaran ang ibig sabihin. Mahalaga ang tone dahil nakakaapekto ito sa kung paano nauunawaan at nararamdaman ng mambabasa o nakikinig ang mensahe. So those are some of the elements that can be the focus of a literary analysis. So that's all. Thank you.